Ang Biblia po ay punong-puno ng mga pagpapakilala sa iba't ibang uri ng mga tao. At minababuti ng Diyos na makilala natin ang ating sarili, maging ating kapwa upang tayo iiwas sa maraming pandaraya, sa maraming mga sakuna. Indeed, the Bible is full of teachings on avoiding even foolishness and fools. Paano po nakikilala ang isang kahangalan o ang isang taong hangal? Sabi po sa Matthew 7:16, "By their fruit you will recognize them." At yan po ay pagkilala sa mga bulaang mga propeta, sa mga maling mga mangangaral, at maging pagkilala kanino paman. Kung paano natin makikilala ang isang tao ay dapat tinitingnan natin ang kanyang bunga. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, 8 marks of fools. Mga 8 pagkakakilanlan sa mga taong hangal. And let's think of ourselves. Let's think of people around us, especially people who touch us and who influence us. At nang sa ganun, masuri natin kung gaano natin sila papayagan na makaapekto sa ating pag-iisip at sa ating buhay. 8 marks of fools. Panginoong Diyos, kayo po ang hinihiling namin na maging tagapagsalita namin ngayon. Kayo ang nakuunawa ng inyong salita. Kayo nawa ang magpaliwanag sa amin. Payapain niyo po ang aming loob, kung ano man ang aming iniisip, ano man ang umaabala sa aming mga guni-guni, ano man ang maaaring magbigay ng discomfort sa aming katawan. Sinusuko namin sa aming puso, isip at pangangatawan, pati ang aming kalagayan, ang aming kalusugan. Kayo po, Panginoon, ang siyang maghari sa aming buong pagkatao. Enable us to hear you, to understand you. Teach us, O God. Buksan niyo po ang pinto ng inyong salita at ipaliwanag sa amin ang mga hiwaga nito. At nang sa ganon, maging kapakinabangan sa iyong mga anak ang pagkakaalam ng iyong mga salita. Walk in our midst, O God, dispense blessings, heal our spiritual infirmities, forgive us our sins, cleanse us, make us whole, and may you imprint in our minds and hearts your lesson for us today. Protect us from falsehood, protect us from lies and deception, and also, Lord, protect us from evil men and evil spirits. In the name of Jesus, your Son, we rebuke the work of evil, and we bind the work of evil men and evil spirits against this holy assembly. And we also ask you, Lord, protect our loved ones who are not with us right now. Teach us, walk in our midst, let your light shine upon us, glorify yourself. Father God in heaven, we praise you, we thank you, and we ask this in the name of Jesus our Lord. Amen. Ano po ang 8 marks of fools? Unang-una, fools are rebellious. Mahilig lumaban sa otoridad, mahilig na lagi na lang maghimagsik, mahilig na lagi na lang umimbento ng mga gyera. Psalm 107 verse 17, "Some became fools through their rebellious ways, and suffered affliction because of their iniquities." Dahil daw magkamag-anak, yung foolishness and rebelliousness, so ang mga tao ay umaani ng masasamang bunga ng kanilang mga kahangalan. Now, there are rebels with worthy causes. In fact, the development of civilization and humanity, most of the time, was hinged on worthy revolutions. But there are also many rebels without wise causes. Marami pong mga tao na mahilig lang laging mangontra, mahilig lang laging sumalungat at kumalaban sa mga dapat sundin at tulungan. So what do we do? Ano po ang dapat nating malaman dito? Avoid the habitually rebellious. Dapat nating iwasan yung habit na lang nila, lagi na lang nilang ginagawa as a matter of their custom to always fight authority. Avoid the habitually disobedient. At hindi naman po mahirap makilala ang isang taong lagi na lamang na sumasalungat, lagi na lang kumukontra, at lagi na lang ayaw pa sa ilalim sa may kapangyarihan. Proverbs 24:21, "Do not join with the rebellious." Huwag nang makibakas, huwag makisama, huwag makisalamuha, at lalong huwag makiisa sa lagina na lamang na may mga rebelyon sa kanilang isip. Romans 13:1, "Everyone must submit himself to the governing authorities."
Ang mga kapangyarihan na nakalagay sa ating paligid ay inilalagay upang magkaroon ng kaayusan ang kabihasnan, magkaroon ng kaayusan ang pamilya, ang komunidad, ang organisasyon. Kaya marapat lamang under normal circumstances to be submissive to such structures. Ang mga anak po na masyadong mahilig magrebelde ay mga mabibigat na krus na pasan hindi lang ng kanilang mga magulang kundi ng buong lipunan. Proverbs 17:21, to have a fool for a son brings grief. There is no joy for the father of a fool. Yan daw. Pagkahangal ang isang anak, mababae at malalaki, ay lungkot ang dinadala nito sa kanyang mga magulang at wala na daw hinahantay na ginhawa, saya o kaya man ay kasiyahan ang mga magulang ng mga anak na hangal. At tunay, hindi naman maaaring ang ating mga anak ay gumawa ng mga kahangalan at sila lang magpasan ng bunga nito. Kadalasan, mas mabigat pa ang pinapasan ng mga magulang. That's why responsible and wise children behave and they make something good out of their lives, not only for themselves, but also for everyone who loves them, especially their parents. Proverbs 13, verse 1, a wise son heeds his father's instruction. Isa daw yan sa pagkakakilanlan ng isang marunong na anak ay sumusunod sa mga ipinagtatagubilin, itinuturo, iniuutos ng kanyang magulang. Another mark of a fool, fools hate wisdom and discipline. Ayaw na ayaw ng mga hangal ang karunungan. Sapagat ang karunungan ay nakakasilaw, nakakapagpahirap ng kanilang kalooban, at nagbibigay ng comparison and contrast at lalo lang nagiging malinaw ang kanilang mga kamalian. And also, fools hate discipline. Ayaw nila noong may mga batas, ayaw nila na pinapairal mo ang batas, at ayaw nila itinutuwid ang mga nagkakamali. Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Yan ang kinamumuhayan nila, karunungan at katuwiran at disiplina. Fools hate disciplinarians. Ayaw na ayaw ng mga hangal yung mga disciplinarian. Sino po ang mga iniibig ng mga foolish people? Fools love teachers who do not teach. Yan ang favorite teacher nila, yung laging absent. Ang favorite teacher yung ayaw magturo at lahat pasado na kahit na hindi naman dapat. Fools love leaders who do not lead. Yan ang gusto nilang leader, yung kaya nilang pasunurin, kaya nilang paindakin sa kanilang mga tugtog, mga leaders na mga walang backbone at kaya nilang mapasunod sa kanilang mga bisyo at sa kanilang mga kapritsyo. And fools love law enforcers who do not enforce the law. Kaya ayaw ng Panginoon sa mga foolish people because if they will take governance of the earth, there will be chaos. Sapagat ang kanila lamang tanging batas ay ang kanilang sariling damdamin at ang sarili nilang nagugustuhan sa panahon na nagugustuhan nila yon. Meanwhile, ang mga marurunong na estudyante, yan ang nagmamahal sa mga terror teachers. Yan ang nag-a-appreciate. Ang mga marurunong na mga mamamayan ay kanila pong pinapahalagahan ang mga batas at sinusunod ito. At ang mga marurunong na nga tagasunod, minamahal nila at pinapahalagahan ang istrikto na mga pinuno. Yun lang mga hangal ang ayaw sa mga istrikto, sapagkat sa strictness na yon ay napuputol ang kanilang mga pakpak, ang kanilang mga bagwis ay naitatali at sila ay naigagapos at hindi sila makalikot sa mga kalikot ang gusto nila sa buhay. So madali pong malaman kung ang tao ay marunong o hindi. Gusto niya law and order. Gusto niya na mayroong katiyakan ng mga bagay. Alam mo na pagka may isang bagay na mangyayari sa ganung araw ay nangyayari nga, na dito tatawid ay dito nga tumatawid ang mga tao at dito paparada ang sasakyan ay doon nga nangyayari yon. At may kaayusan. Alam mo kung paano kakikilos at paano ilalagay ang iyong sarili. When foolish people take over any system, there will be chaos and disorder and pain and sorrow for everybody. Fools hate knowledge. Fools hate learning. They hate tutelage. Sabi sa Proverbs 1:22, how long will you simple ones love your simple ways? At yung pong simple na ginagamit dito ng version ng Bible na ito, ibig sabihin foolish. In other words, how long will you foolish ones love your foolish ways? How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge?
Ang mga tao po na hindi nagmamahal sa karunungan, ang mga taong hangal, ang akala nila sa pag-aaral ay isang uri ng parusa. Fools consider schooling a torture, and fools consider schools as something to graduate from. Kaya sila pag-graduate na pag-aaralin, hoy, ayoko nang magdala ng notebook ha, kahit kailan ulit, graduate na ako. Hangal yon. Sapagkat yung tunay na marunong, gusto pa niya mag-aral kahit malang seminar, kahit malang attend, kahit self-study. Pero sabing, eto, may diploma na ako, nakakabit na dito sa dingding namin, tapos ang pag-aaral ko, isang malaking kahangalan. So, tanungin niyo ang sarili niyo, hangal ba ako? I feel accomplished na ba ako may diploma na dito sa aking dingding? Alam niyo po, ang tunay na ginagawa ng mga paaralan, alam niyo po, ang tunay na layunin ng edukasyon, hindi para tayo matuto, para malaman natin na tayo mangmang. Kasi sa araw-araw na ipinamumukha sa'yo, merong hindi mo pa alam kahapon, nalaman mo ngayon, hindi nyo alam last year, nalaman nyo ngayong taon na ito, dapat yun, bumuka ang ating isip na meron palang rule na bigla akong may malalaman ngayon at saka ko lang malalaman na yesterday hindi ko yun alam. That yesterday I thought I knew what I had to know, but now because I now know what I have to know, then I realized that yesterday I did not know it. Kaya ang pag-aaral ay isa lamang pagpapamukha sa atin ng ating kamangmangan. Kaya hindi dapat nagiging mga palalo at mayayabang yung mga nag-aaral. That's why true wisdom leads to humility. Because you begin to know that you do not know. And because you know that you do not know, you make your heart teachable. You open your eyes and ears, and you open your heart to instruction, to correction, to revisions. That nothing is ever permanent as far as knowledge is concerned. That only a fool does not change his mind. Yung mga ayaw na magpalit ng iniisip nila dahil yun na ang pumasok sa isip nila, isang uri ng kahangalan. Sapagkat kung meron tayong napatunayan na higit na mataas na uri ng karunungan, dapat nating palitan yung karunungan na yon sa ating utak nang mawalan ng laman yung space na yon at na magkaroon ng espasyo sa isang bagong karunungan. Isang mahalagang bagay, mga kapatid, patuloy na pag-aaral. Nobody really gets to know what there is to be known. But what is important is to keep on knowing more and more things. Patuloy na pag-aaral, pagsisikap, at patuloy na pagpapalago ng ating isip. Fools are complacent. Walang pakialam sa mundo, lagi ng kontento, dahil wala namang ambisyon. Fools feel successful because they have no goals to reach, and therefore they don't know that they never reach any goal at all. Proverbs 1:32, for the waywardness of the simple, and read foolish, for the waywardness of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them. Iyan daw pagsasawalang bahala, kawalan ng ambisyon, kawalan ng involvement sa pag-asenso ng sarili at ng kapaligiran, yan daw ang tiyak na sisira sa mga taong hangal. Walang high standards, walang direksyon, walang ambisyon, walang mararating. Masama po ang sobrang kontento. Ang itinuturo sa ating uri ng contentment ng Biblia ay yung matapos mong magawa ang lahat ng kaya mong gawin, ipinasadyos mo na ang lahat at tinanggap mo na ang bunga. Pero yung wala ka pang ginagawa, kontento ka na, hindi yan ang tinatawag na contentment. That is complacency. Proverbs 6:10-11, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a bandit, and scarcity like an armed man. Yan daw ang kailangan lang gawin ng tao upang tiyakin na walang buting hinaharap ang kanyang buhay. Tulog ng tulog, siesta ng siesta, mahimbing na mahimbing, laging nakahalukip-kip, nakakibit balikat, pahinga ng pahinga, wala namang pinagkakapaguran. At ang kasunod daw noon ay tiyak na kahirapan, karalitaan, kasalatan. Darating daw na isang parang bandido, parang armadong mga tulisan, aagawan ka ng kung ano man ang pinapahalagahan mo sa buhay. At sigurado daw ikay mabubuhay sa kasalatan, sa kakulangan, a little sleep,
a little slumber, a little folding of the hands to rest. Yun po mga complacent people have no sense of urgency, at sa kanila, ang kanilang motto, pwede na yan. Yan ang motto ng mga complacent, ng mga walang mararating, pwede na yan. Meron pa yon, wala tayong magagawa. Yan ang mga kanilang mga mahihilig na sabihin. Dapat mo sinasabing, meron tayong magagawa. Dapat meron tayong gawin, hindi wala tayong magagawa. Ganyan lang talaga yan. Dapat nasasabihin natin, hindi dapat ganyan yan. Lalo po ang mga anak ng Diyos na tayo may pamantayan ng salita ng Panginoon, ng kanyang mga katuruan, at ang mga layunin niya sa ating buhay, may goal tayo. Hindi lang tayo pagulong-gulong na kung saan tayo itapon ng tadhana. Merong dapat marating. We were created to do good works. Decided upon beforehand, before the foundations of the world, the Lord has determined what every person should accomplish in this short lifetime. It is short, but it is always long enough to achieve for God and to change from glory to glory. Ano pong goal natin sa buhay? Katulad halimbawa sa Bible reading, may goal ba kayo na matapos nyo man lang mabasa ang isang libro sa loob ng isang panahon? O kung ano na lang? May goal ba tayo sa ating savings? Makapag-save man lang tayo ng ganitong uri ng halaga? At patuloy tayong maghanap buhay para may nakatabi tayong pampalakas man lang ng loob? At panggasto sa mga emergency? Meron ba man lang tayong goal na maabot sa buhay? May goal ba tayo na mapaamo ang ating kalooban na parang leon at tigre? Meron ba tayong goal na makontrol ang ating mga hangarin na hindi mabuti? Anong goal natin sa buhay? Fools blurt out folly. Yan ang mahilig na lumabas sa bibig ng mga hangal, mga kahangalan, natural. Ano pang hahanapin mo? Proverbs 12:23, a prudent man keeps his knowledge to himself, but the heart of fools blurts out folly. Isa daw po na pagkakakilanlan natin sa isang taong hangal, lagi na lang siyang may sinasabi. A foolish person always has something to say. And usually what he says means mas sikat ako, mas magaling ako, mas mahusay ako, mas karapat-dapat ako, etc., etc., etc. Pagka sinabi mo na ikaw ay graduate ng high school, yung full, ako graduate ng college, yung lagi siyang panalo. Hindi niya alam na wala namang natutuwa doon sa laging nananalo. Pagka meron ka 5 pantalon, siya may 10. Pag marunong ka magluto ng Chinese food, marunong siya ng Chinese at Japanese food. These are foolish people. Hindi naman tinatanong kung anong alam nila, dinidisplay. Wala namang natutuwa sa ganun. Di ba natutuwa ba kayo sa ganun? Yung lagi napapatungan ng patun nyo. Lagi na lang meron siyang last say, lagi na lang siyang panalo. These people will not make friends. And many of these types of people never learn even though they're already old. Lagi na lamang na mas mahusay sila, mas magaling at kung ano-ano pa. At pag may kinukwento sila, pag may sinasabi, puro walang kakwenta-kwenta. Sabi nga nila sa Bulacan, walang kapararakan. Mga walang katorya-torya ang mga bagay, ang mga topic. Pumunta kami, umakyat nga kami, ang laki ng bayabas, tahawanan kami. Ano ba pinagsasasabi ng tao ito? It's a waste of words. Pati ang mga tanong, laging walang kakwenta-kwenta. Laging yun na lang ng yun na tanong, ayaw mo nang sagutin. Dahil wala namang mararating ang usapan. And they blurt out. They don't just whisper it, they shout out and declare to the world that they are ignorance. Mabuti pa yung mga hangal na hindi sobrang kahangalan, they keep their folly to themselves and to their associates. But hopeless fools display their foolishness. Bakit po natin pinag-aaralan ng mga ito mga kapatid? Una, nasa Bible, so dapat pag-aralan, pero meron sigurong mas malalim na dahilan. Tiyakin natin hindi tayo ang mga ito. O kaya man ay tingnan natin yung mga taong umi-impluwensya sa atin, kung sila ito, at dapat nating pag-ingatan at dapat tayong lumayo-layo kahit man lang kaunti. Sapagkat kapahamakan ang naghihintay sa mga hangal at sa kanilang mga kayakap sa tuwina. Fools do not know they do wrong. It is one big and unfailing measure of foolishness. Iba po yung gumagawa ng mali at alam nating mali tayo, at iba yung gumagawa ng mali na kumbinsido siyang tama siya. Napakahirap kausap yon at napakahirap kasama yon. Ecclesiastes 5:1. Guard your steps when you go to the house of God.
go near to listen, rather than to offer the sacrifice of fools who do not know that they do wrong. Mayroon palang mga tao na gumagawa ng mali at nakikipagtalastasan pa nga sa Diyos na walang kamalay-malay na mali ang ginagawa nila at hindi nila dapat pinagagagawa ang mga yon. And these are the dangerous wrongdoers, the ones who do not appreciate their condition, their error, their folly. They cannot even repent. Paano nga naman magsisisi? Paano maghuhunos dili? Paano magbabagong loob ang isang taong hindi man lang natatanto na siya'y mali pala? At ito'y napakalaking problema sa buhay. At yung pong mga tao na hindi man lang alam na sila'y mali ay gusto pa nilang i-promote ang kanilang kamalian. Gusto pa nilang magkaroon ng mga converts at mga taga-alagad at mga taga-sunod at pairalin ang kanilang mga kamalian. So pinag-iingatan sa ating sarili at sa ating kapwa ang ganitong uri ng kahangalan. Fools just wanna have fun. Isa yan. Hindi masama to have fun, hindi masama na magpahinga, hindi masamang sumaya, pero yung laging yun na lang nang yun ang hinahanap sa buhay, isang uri ng kahangalan. Fools just wanna have happiness. They always want happenings. Sabi nga nila mga gimmick. Ecclesiastes 7:4, the heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of pleasure. Yan daw ang puso ng mga marurunong, nandun sa mga lamayan, nandun sa mga patay, nandun sa mga ospital na may pasyente, nandun sa may mga dinadalang mga kalungkutan at hirap, nandun daw sa mga naglulukusa. Subalit ang puso daw ng mga hangal ay laging nasa party. Bakit? Dahil sinasabi din ni Solomon, maraming itinuturo ang kalungkutan. Maraming ibinubukas na mata. At ang hapdi at kirot ng mga sugat na ating nadarama ay nagpapayaman sa ating pagkatao, nagpapalawak sa ating isip. Kaya kahit sa mga artista, iba ang nagiging performance ng mga nagkakaroon ng maturity at mga karanasan, lalo't mga nasaktan sa buhay, nagkakaroon ng depth, lalim ang kanilang performance. Pero yung tao na laging gusto fan center, laging gusto nagmo-malling na lang, puro gimmick, puro casino, puro pagpapasarap sa katawan, at walang balanse na pagtatrabaho, pagsisikap, at pagharap sa mga krus na dapat pasanin, this is a sign of foolishness. Ang marurunong na tao hindi umiiwas sa mga hilahil at lungkot. Hinaharap ito. Because you learn from every lonely day. And also, that is a difference between wise and foolish people. Foolish people go through difficulty, they go through sorrow and pain, at bukas gagawin na naman uli nila yon na parang wala silang natutunan. Habang mahirap na nagdadala ng lungkot, subalit kung ang mga kapaitan ay nagpapayaman sa ating pagkatao, nagtuturo sa ating lalong maging makatao at maramdaman natin ang dinarama ng iba, malagay ang ating sitwasyon sa kanilang sitwasyon upang tayo mas maging mapagtangkilik, matulungin, mahabagin, yan ay nagpapayaman sa atin. Pero kung hahayaan mo lang ang lungkot at palungkutin ka ng palungkutin, then you become bitter and you become negative, what happens? You become more and more foolish. Pagka meron pong kalungkutan sa ating buhay, ang ating tanungin, ano ang magandang matututunan ko dito? Ano ang mali kong ginawa? Kaya ako ngayon ay malungkot, na pwede ko namang ituwid sa susunod para hindi na muling dumalaw sa akin ang kalungkutan na ito. O kaya, wala naman akong maling ginawa, pero sino ang mga maling kasama ko na damay tuloy ako? Sapagkat tinuturo ng Biblia na pag-ingatan ko sinong kasama, pag-ingatan ko sinong kasama mong namumuhunan, pag-ingatan kung sino ang iyong pakakasalan, sapagkat walang pwedeng disaster na mangyari sa mga taong ito na hindi tayo madadamay sapagkat tayo lapit-lapit. Kaya nga pati yung mga damo na tumubo sa gitna ng mga maayos na halaman ay gustong bunutin agad-agad ng mga tao, at sabi ng Panginoong Hesus, huwag niyong bunutin sapagkat sa ilalim ng lupa ay buhol-buhol ang mga ugat niyan. Pag binunot ninyo yung damo, ay mabubunot din yung mga mabubuting halaman. Hintayin yung tumibay muna mga ugat ng mabubuting yan bago nyo bunutin ang damo. Sapagkat nagkakabuhol-buhol ang ating buhay, one mark of a fool,
Nakikipagbuhol siya ng buhay niya kahit na lang kanino. Nakikisama, nakikisalamuha, nakikisangkot kahit na lang kanino. Pinipili natin yon. At number 1 na iniiwasan ng mga kapatid, makisangkot sa mga chismosa at chismoso. Sa mga taong pirmeng nag-aakyat sa'yo ng balita, dahil pagbaba niyan, balita naman tungkol sa'yo ang iaakyat niyan sa iba. Huwag magtiwala sa taong laging may kwento tungkol sa iba. Pagtalikod nyo, kayo ang kwento niya. Huwag sumasali sa mga gulo, sapagkat yung mahilig makinig sa mga chismis, pag may nagsabunutan na dalawa, sangkot kayo, tatawin, singa ang may sabi, masasama at masasama ka sa gulo. Avoid such people. That's why we are studying the marks of fools, so that they will have very minimal or no negative effect on our lives at all. Fools are easily angered, madaling magalit, madaling galitin. Fools are easily provoked. Kaya nakikita nyo po, nababasa natin kumisan sa mga dyaryo, nagbarilan dahil lang sa parking lot. Kumisan ay nagkapatayan dahil lang nagkainisan ng konti. Ganun ba ang halaga ng ating buhay na isusuong mo sa panganib dahil lang nainis ka? Ecclesiastes 7:9. Do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Huwag daw agad-agad na nagagalit, sapagkat yang galit, yang ngit-ngit, yang puot ay kalong-kalong ng mga hangal. Doon yan kumakalong. Kaya kung ayaw niyong magkalong ng apoy na naglalagablab, kailangan suriin ang ating sarili. Madali ba tayong magalit? Ngayon, kung madali kayong magalit nung kayo ay 20 years old, sige, 20 naman kayo eh. Pero yung 21 kayo, madali pa rin kayo magalit, parang wala tayong natutunan in 1 year's time. E paano kung 30, 40, 50 na kayo, magagalitin pa kayo? In fact, 70 years old na kayo, lagi pa kayo nang gagalaiti. Parang wala naman tayo natutunan sa buhay. Babaunin nyo na sa pagtanda ang simangot, yung galit. Yung pag nasa kusina kayo, lahat ng kasambahay nyo nandun sa sala. Pagpunta nyo sa sala, alis lahat ng tao, punta sa kusina. Walang ginagawa ang tao, kundi iwasan kayo dahil sobra kayo magagalitin. Gagawa kayo ng mabuti sa isang tao, ipag sa shopping nyo, ibibili nyo ng maraming pagkain. Tapos biglang sinusukat niya yung damit, napilas ng kote, sisigawan niya ng takot-takot. Parang baliwala lahat yung binili nyo. Ipagluluto nyo ang inyong pamilya, nagkapasu-pasu kayo, nagkalapnos-lapnos. Pagkatapos, galit na galit kayo dahil hindi sila kumain agad, lumamig. Parang baliwala naman ang inyong mga kabayanihan. Yung mga sobrang galit, pabata yan eh. Panghangal. Kasi kung naisip natin na wala naman tayong napapala sa galit. At in fact, yung laging magagalitin, yun din naman yun ang gumagalit sa kanya. Yung pagkaangasawa niya, pag naglakad, nagulo na lahat ang mga, nabangga na lahat ang mga sopa. Kahit yung pagalitan niyan, babagain pa rin niya yun. So huwag na kayo magalit. Sabi, can a leopard change its spots? Galit natin sa tao, ganun. Galit natin sa ganun. Kasi gusto natin kumisa, napaanda rin ang mundo sa ating kumpas. Kung paano natin gustong kumilos, umupo, tumayo ang tao, kumain, magsalita, gusto natin kontrolin ng lahat. Nagiging magalitin ka tayo tuloy. So why don't we just control ourselves? That would already be a very great accomplishment. Of course, iba naman yung nagtuturo tayo sa mga bata, tinetrain sila, natural. Pero pag matanda na, hayaan nyo na, hindi na yan may iba pa. Lalo't asawa ninyo, mahal nyo sa buhay, pahalagahan nyo na lang na maganda ang inyong samahan. Hindi kayo iwasan ng iwasan at iwanan ng mga lakaran. Mag-isip-isip tayo. Huwag tayo magagalitin. At saka alam nyo naman, it is clinically proven na yung mga magagalitin laging mas malaki ang pag-asa nila na mamatay ng bigla na lang nanigas, ng mga heart attack, ma-stroke sila, o kaya may mga stress sila. Yung galit, hindi na bagay. Dapat na lang tinatanggap ang dapat tanggapin at hindi pwedeng mapalitan. At sinisikap tanggapin, sinisikap palitan ang mga pwedeng palitan, dahan-dahan. At kung di pa nababago, tanggapin pa rin ang hindi mga nababago. Huwag na tayong lumangoy laban sa agos ng mundong ito. Sasandali ang buhay, maiksi ang panahon. Huwag na lang tayong makipagtunggali sa lahat ng bagay. Enjoy the ride of life. At sumabay sa agos. Kung hindi naman masama at hindi immoral, sumayan na lang ang agos kaysa labanan pa ito. People who are easily provoked and angered are people without their own orbit. They have no sense of strong direction. That's why they can be enticed to leave their course and follow someone else's orbit.
Yung meron kang balak gawin, ginalit ka, hindi mo na tuloy magawa, nasira na yung mood mo, edi wala tayong control sa ating buhay. The size of a man's brain is determined by the size of the thing that makes him angry. Pag malaki ang utak natin, malalaking bagay lang ang pwedeng gumalit. Pag maliit ang utak, pati maliliit na bagay, ikinakagalit. Kaya it is a sign of foolishness. And finally, the 8th mark that we're going to study today, fools do not know how to do good. Ang mga taong hangal, may pagkakataon na magtanim ng maganda, hindi pa nagtanim. May pagkakataon ng gumawa ng mabuti, hindi pa ginawa. May pagkakataon na kumisang magpautang ng loob, hindi pa nagpautang ng loob. Wala man lang tuloy tumatanaw sa kanya ng utang na loob. May pagkakataon ng tumulong, hindi pa tumulong. Isang mark of a wise person, you know when it is a good time to plant a good seed. Meron kayong pera dyan na hindi nyo naman ikamamatay na itulong sa isang mag-e-enroll. Deadline na ng enrollment, itinulong ninyo. Magandang seed yun na itinanim. Yung merong pagkakamali ang inyong kapwa, pinaghintay kayo ng 2 oras sa usapan, pero kayo naman talagang hindi naman nalugi sa 2 oras na yun dahil may dala naman kayong librong pwedeng basahin, may dala kayong ganchilyo at ganchilyo kayo, meron kayong ginawang bagay, may pinakinggan kayo na kung anong tape o kung anong audio material, hindi naman talaga ganun kalang kalukihan. Tapos darating sila para pasensya ka na, sinabi mo, sige na, okay lang, huwag mo nang isipin yun. Na nagpatawad ka, nagtanim ka ng utang na loob para sa susunod, kung 1 linggo mo siyang paghintayin, meron ka man lamang na ilabas sa sandatang, bakit noon, diba, pinaghintay mo ako. Pero ganun, pagagalitan mo na agad, wala ka man lang tanim, no? Kaya ang mga marurunong na tao, marunong magtanim, they know how and when to do good. And remember this, when it is in your power to do good, do it. Because you may not have the same opportunity. I remember one friend, way back, long ago, na siya ay may trabaho na, at yung kanyang kapatid na dalaga ay siguro 2nd year college student. At pinilit siyang yayain ng kapatid na ito para ipakita yung isang display ng sapatos sa isang tindahan dahil gustong-gusto ng kapatid. So yung ate, sumama naman. Binili ng ate ang sapatos para sa sarili niya. Can you imagine yung itinanim na sama ng loob niya doon sa puso ng kanyang kapatid na hinila pa siya at dinala doon sa tindahan nung makita ng ate, binili para sa sarili at hindi doon sa nagdalang kapatid. Sabi ko, bakit mo ginawa yun? Pag may trabaho na lang siya, tsaka siya bumili. Sabi ko talaga, magkakatrabaho rin yan. Pero ngayong wala siyang trabaho, ikaw tong ating may trabaho, diba? Huwag mong sayangin yung chance na maging hero. Kasi hindi ka laging pwede maging hero dahil baka pagdating ng araw, mas maganda pa yung trabaho niya kaysa sa'yo o ikaw biglang madaganan ng isang nahulog na tulay na paralyzed ka for life. Haasa ka ngayon sa kapatid mo, may chance ka na gumawa ng mabuti. Hindi mo ikamamatay, hindi mo pa rin ginawa. Wise people know when to plant. Jeremiah 4:22, my people are fools. They do not know me. They are senseless children. They have no understanding. They are skilled in doing evil. They do not know how to do good. Yan ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng propeta. Mga hangal itong aking mga anak na ito, walang mga muang. Kagahusay gumawa ng mga kabalbalan, pero walang kamalay-malay sa paggawa ng mabuti. Meron kayong dugo, pwede nyo i-donate nyo. Lalo't hindi naman kayo nagpatato last month, qualified kayo. Pwede kayong mag-donate ng dugo. Do it. Meron kayong itutulong sa inyong kapwa, itulong ninyo. Malakas ang inyong katawan, meron kayong kamag-anak o kaibigan na mahina na ang katawan, nag-aalaga pa ng may sakit na kamag-anak, ako muna mag-aalaga. May lakas ka eh. Yung lakas, dapat ginagamit yan sa isang worthwhile endeavor. Hindi itutulog mo lang dahil baliwala, nasayang yung lakas eh. Nasayang yung energy. Pag i-dedicate mo yung energy mo sa isang worthwhile endeavor, kapatid, nagtanim ka. At ano po ang sabi ng Panginoong Jesus? Ang bawat itinatanim ay inaani. Ang nagtatanim, umaani. So sa any given time, either umaani tayo o nagtatanim. Damihan nyo ang panahon ng pagtatanim. Lalo't kaya naman. Foolish people waste opportunities
They do not recognize opportunity to do good. They do not recognize good times to plant. Ano po ang sabi ng Proverbs 3:1 and so on? My son, preserve sound judgment and discernment. This is Proverbs 3:21 to 26. My son, preserve sound judgment and discernment. Do not let them out of your sight. Kailangan marunong ka. At yung alam mo, huwag mong kakalimutan. Preserve it. Sapagkat ang alam, hindi mo pa usually kailangan yan sa oras na nalaman mo yan. Kailangan parang libro, ilagay mo sa shelf, sa iyong utak. At pag naaalala mong may kailangan ka, pwede mong hugutin ang librong yan, buksan at makita ang nakasulat doon. Sabi, lahat ng nalalaman mo, i-store mo sa iyong utak. Reviewin mo sa mga panapanahon. Ano nga bang nalaman ko tungkol sa pagluluto? Anong nalaman ko tungkol sa carpentry? Anong nalaman ko tungkol sa pagtitiklop ng damit? Dapat nakatago lahat sa iyong utak sapagkat hindi mo alam, bigla-bigla mong kakailanganin. Sabi, do not let them out of your sight. They will be life for you, an ornament to grace your neck. Yun daw karunungan, higit na magandang dekorasyon sa ating leeg kaysa mga kwintas. Hindi na i-snatch, hindi nawawala, hindi kumukupas, at hindi ipapalulun sa iyo ng magnanakaw kung nagkataon. Sabi, kailangan meron kang karunungan. Then you will go on your way in safety and your foot will not stumble. Yan daw ang pinakamagandang paraan ng paglalakad ng hindi ka matatalisod, yung may kaliwanagan ng iyong isip. Alam mo kung saan dadaan, alam mo kung paano tatahak sa landas na yon. When you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Gano'ng karami po ang pag nahihiga ay tulog? Ang sarap nun. Hindi ka nag-aalala, hindi ka natatakot sapagkat alam mo na marami kang ginawang mabuti, alam mo na marunong ka, at yung mga itinanim mo, baka pagising mo, ayan, harvest time na. Have no fear of sudden disaster or of the ruin that overtakes the wicked. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being snared. Ito po ang isa sa mga takot ng tao, yung biglang merong mangyaring disaster. Biglang mawala ng trabaho. Biglang magkaroon ng sakit. Biglang masunugan ng bahay. Biglang maghirap. Biglang maiba ang tinatamasa sa buhay. Pero sabi po ng Proverbs 3:21 to 26, kung ikaw ay nagpapakarunong at nabubuhay ka ayon sa karunungan, di mo kailangang mangamba na biglang-biglang dadagukan ka ng kapalaran. You know why not, brothers and sisters? Because disasters don't just happen instantly. Usually, they seem to happen instantly, but disasters are long in the making. Maging ang pagbagsak ng mga imperyo, hindi dahil sa isang digma na natalo sila. Kadalasan ito'y matagal, dahan-dahang pagkabulok ng kanilang kabihasnan. Pati ang pagkawasak ng isang pamilya, hindi pwedeng may ginawa si Mr. na wrong today tapos wasak na ang pamilya nila bukas. Usually, mga 1 buwan, 2 buwan, 3 taon, 5 taon niyang ginagawa yun, dahan-dahan, unti-unti, hanggang biglang sumambulak. No? Pati ang mga kabiguan sa negosyo, hindi ka naman biglang mabili kahapon, bukas nagsara ka na dahil lugi ka. Usually, dahan-dahan niya, na pati puhunan, ginagastos mo. Nakukupit-kupitan ka ng kung sino-sino, wala kang stock control, ang inventory mo, gulo-gulo, dahan-dahan, bago biglang sumambulat isang araw na bumagsak na palang negosyo mo. But it cannot happen overnight. It takes a lot and a long process to destroy something. Maging ang kalusugan natin, hindi pwedeng bilang, ay, ang lusog-lusog mo ngayon, bukas bigla ka na lamang na mayroong problema sa kalusugan. Dahan-dahan usually yan. Mga ilang taon ang pagkain mo ng mga maling pagkain, mga ilang buwan o taon ang pagpapabaya sa kalusugan bago sumambulat. Kaya sabi, kung ikaw ay nabubuhay araw-araw, oras-oras, sa konti-konting karunungan, huwag kang matakot na bigla ka na lamang nababagsakan ng langit sapagkat hindi ganon ang paraan ng Diyos. Ang Diyos ang mag-iingat sa iyo kung ikaw ay sumusunod sa kanyang mga katuruan. Know and recognize foolishness from wisdom. And very importantly, know and recognize fools from wise people. Kaya ang tanong natin, ako kaya ang pinag-uusapan ng mga verses na ito? O partly ako, partly ang mga tao sa aking paligid? Ano ang dapat kong gawin sa aking sarili? At anong dapat kong gawin sa aking pakikipagmabutihan sa mga tao na according to this definition ay foolish pala?
Avoid the mistakes. Avoid the deeds and works and influence of fools. Avoid foolish mistakes and be happy. Gusto nyo maging masaya sa buhay? Pag tayo ay wise, we will not always be happy. Dahil nga ang kasama sa wisdom, hinaharap mo ang dapat harapin, ang lungkot na dapat gawin. We may not always be happy, but one thing is sure, you will never be very sad. And definitely, you will not be always sad. Aming Diyos, salamat po sa inyong mga paalala. Hinihiling namin, Panginoon, na tumimo sa aming isipan ang inyong mga salita. Bigyan nyo kami, Lord, ng practical wisdom para ma-i-apply namin sa buhay namin ang mga paalalang ito. Turuan nyo kaming mabuhay ng may karunungan, at kung meron kami mga naging habit na, Panginoon, na mali, empower us according to your word to correct our ways. Kung kami, Panginoon, ay foolish influence sa iba naming mga kapwa-tao, patawarin niyo po kami at turuan niyo kaming ituwid ang aming mga buhay nang sa ganon, sino man na nai-impluensya namin ay mapatuwid din at mapabuti. At kung kami naman pumapayag na kami akayin ng mga hangal at mga kahangalan, ituro mo sa amin ang iyong magandang pamamaraan at baguhin namin ang aming buhay. Panginoon, kung meron kayong mga anak dito na sobra ngayon na nagbabayad ng malaki dahil sa mga kamalian, ituro mo sa amin ang leksyon at matapos yun, Panginoon, ay angatin nyo na ang mabigat na kamay ng parusa sa mga kamalian at magkaroon ng panibagong simula ang mga kapatid. Ituro mo sa amin, Panginoon, that no one and nothing is beyond repair because you are a God of restoration. I-restore mo po ang aming mga pamilya, ang aming mga hanap buhay, kung ito ay nasalanta ng mga kamalian at mga kahangalan. Sa mga anak mo na nagkaroon na ng pagkakataong umasenso, magkaroon ng mabuting buhay, subalit sinira pa ito dahil sa mga kahangalan, bigyan mo nawa ng panibagong pagkakataon, O Diyos, lalot-lalot na pag-isip-isip at dakilala na ang kamalian. You are a God who gives second, third, fourth chances to your people. Ano man ang naging bad damage sa amin, Panginoon, ng mga kahangalan namin sa buhay, ituro mo sa amin ng leksyon, and then teach us to move on. Teach us to make the most out of what else is left in our lives. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan. Magandang nag-iisip-isip. Lalong-lalo yung nagsasalitang wala naman akong dapat isipin, mas maraming dapat isipin ng mga ganong tao. Tingnan natin ang ating mga pamamaraan kung wise. At kung wise, thank God, make it wiser. At kung hindi wise, change our ways and let the wisdom of God rule our lives. Ask God for a very personal application to your life sa kanyang mensahe ngayon. Let's bow before the Lord and let the Spirit of God embrace us and teach us.